ating espiritu, sapagkat yung ating laman, yung ating katawan, yan ay babalik sa alabok. Pero tayo po ay merong espiritu, may kaluluwa. At dito po minamahal ating naunawaan na tunay na kung tayo magpapatuloy maglingkod sa ating mahal Panginoon at tayo pinagpala sapagkat nabuksan na yung ating puso at isip sa ating dakilang Diyos, yun ay isang pagpapala. Yan po minamahal. Kung ating iisipin nung una talagang narito na yung ating pag-uusig. Yan po minamahal sa gawain ito. Yung hindi pa nabubuksan yung ating puso at isipan. Subalit sa ngayon po, pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi rin, wala nang maidadalhin pa. Basahin po natin ang Hebreo Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4. Praise. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4. Kaya't nararapat natin pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 2. Sapagkat kung ang ipinangungusap na salita sa pamagitan ng mga anghel ay nagtibay at ang bawat pagsalansang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na nakabayaran. 3. Paano makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangungusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig. 4. Napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kaniyang sariling kalooban. Amen. Pagpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita. Kaya dito po minamahal, napakaliwanag sa banal na kasulatan. Dito sa Hebreo. Na kaya't nararapat natin pagkatantuin ang mga bagay na ating narinig, baka sakaling ikaw ay makahulagpos. Makawala pa. Yan po minamahal. Di po minamahal, yung ating mga bagay na ating narinig sa gawain ito. Yan po minamahal. Kaya tayo po'y pinagpala. Mayroong mga Kristiyanong 10 taon na, naka-1 dekada, naka-2 dekada. Yan po minamahal. Lagi nating nasasabi at kung narinig po minamahal, nasabi nga sa unang pagkilala natin talagang yung na-first love tayo sa ating mahal Panginoon. Sabi nga ay huwag nating, baka tayo makahulagpos, kinakailangan manatili. At mayroong nakakahulagpos, nakakawala. After 2 years, after 3 years, yan po minamahal. Saka babalik. Yun ang ating pinag-iingatan. Baka tayo makawala pa. At pag tayo nawala, at wala tayo sa presensya ng ating mahal Panginoon, at masabi natin kinuha yung ating buhay, ay napakahirap sabihin talagang nasa langit ka. Pero ganun pa man, ang sabi ng ating mahal Panginoon, pagka kinabautismuhan, at sabi nga, pag ikay manatili magkakasala o makahulagpos ka, ay kukunin ka na ng ating mahal Panginoon. Yan po minamahal. Pero tayo po minamahal na natili at sumikap, bagamat dumadaan sa mga trials, mga pagsubok, sapagkat sasabihin, pagka-Kristyano ka, saka ka sinusubok. Ay paano tayo gumaganap na sa kalooban ng mahal Panginoon? Noon tayo wala pa sa ating mahal Panginoon, nasusunod ay yung ating sarili. Ang buhay natin noon, tayo nasa laman pa. Kung ano yung gusto ng laman, yun ang ating sinusunod. Pero sa ngayon, kung alin ang gusto ng Espiritu, ang ating espiritual na ngayon, yun ang ating sinusunod. Yan po minamahal. Yung gawa ng laman, ayaw nung sa Espiritu. Yan po minamahal. At yung espiritual, kung sa po yung dalawang yun ang magkaaway. Yan po minamahal. Hindi magkasundo, yung laman at espiritual. Pero sa ngayon po, tayo pinagpala, mas malamang yung ating pang-espiritual. Yung sa laman po minamahal, talagang laging nag-uudyok yan. Pero salamat sa ating mahal Panginoon. Dahil sa pangunat dalangin ng ating mahal pastor at sa ating dalangin, patuloy tayong pinanghawakan ng ating dakilang Diyos. Ang labas praise the Lord.
Hindi tayo nakakahulagpos. Yan po, minamahal. Kaya nasa Biblia, yung ating mga narinig ay ating pakatantuin, ating pakaisipin, lalo tigit sa mga baguhan po, minamahal. Ating pakaisipin, baka tayo makahulagpos. Yan po, minamahal. Ito nung una po, minamahal, parang, bagamat ito yung aking sa parutoo. Yan po, minamahal. Bilang baguhan, ako'y nung baguhan po, lahat naman tayo dumaan sa baguhan, nagpapastik, nag-ayono tayo. Habang ako'y nag-ayono doon sa pastoral, ay meron akong nakita na hindi maganda. Yung isang nagwala, yan po minamahal, nagalit na galit. Yan po minamahal, dahil siya laging nare-rebuke. Yan po minamahal. Ang ating beloved assistant pastor, siya po ang taga-rebuke, ang ating mga pastor, taga-nangangaral. Abay, nagalit kay Mama Dear po minamahal. At sobra. Pag ikay gumagawa ng mali, at ikay pinalahanan, hindi mo matanggap yun eh. Yan po minamahal. Pag nasa laman ka pa, hindi mo matanggap. Pero pag ikay spiritual po minamahal, tama man o mali ang ginawa mo at pinagsabihan ka, natatanggap mo yan sapagkat kay lagi nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Yan po ang turo sa atin. Sabi nga sa pastor ay, hayaan nyo, reviewin kayo sapagkat ang sa Biblia, open rebuke is better than secret. Ang hayag na paaalaala ng iyong kapatid, ibig sabihin, mahal ka ng iyong kapatid. Ay kung ayaw mong patuwid, ay mapapahama ka. Makakahulagpos ka. Yan po minamahal. Kaya mga bagay na ating narinig, yun ang ating tinitingnan. Kaya nung makita ko po yun, mga minamahal, sabi ko, aba, lumabas na kasombrerong, akala mo yung may malapad bago at galit. Yan po minamahal. Alam po, may naman nasa isip ko noon, mga minamahal, sapagkat ako ay nasa 3 araw na pag-ayo, no, dahil may kursada noon. Sabi ko, mahal na Panginoon, yung nakikita ko, bagamat hindi maganda sa akin paningin, pero ako sa iyo nakatingin. Sa taas ako, sa iyo ako nakatingin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung aking mga narinig na hindi maganda, sabi nga itago, yung mabuti lang ating ilabas. O kaya sa pagkakataong yon, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, nagpatuloy tayo maglingkod sa ating dakilang Diyos. Ang labas praise the Lord. Yung nakita po ngayon, mga minamahal, hindi nagtagal. Yan po minamahal, nabulag siya. Yan po minamahal, naduling yung mga minamahal. Bakit po minamahal? Sapagkat kumalaban siya sa ating mahal na Panginoon. Kumalaban siya sa mga anak ng Diyos, sa tunay na anak ng Diyos. O sa ating mahal na pastor. Yan po minamahal. Kaya noon, sabi ng mahal na pastor, kuto ka lang, kami kalabaw na. Nakakuha pa po minamahal. Siya ay naduling po minamahal hanggang sa nawala. Nakahulag po sa gawain ng ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Kaya nga, sabi rito po minamahal, yung mga bagay na ating narinig at nakita, yun ang ating pakatantuin. Ano bagang nakita natin dito sa gawain ito? Yan po minamahal. Napakaraming himala ang ipinakita ng ating dakilang Diyos. Dati tayo po minamahal, natatakluban yung ating puso at isipan sa pang-espiritual na pamumuhay. Yan po minamahal. Kagaya marami po minamahal mga tao sa kalalapit kung kailan hila na yung isang kamay, yung isang paa. Yan po minamahal. Sa kalaan po na naisip nila na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Samantalang numalakas, tuloy-tuloy, trabaho ng trabaho. Hindi tayo sabi nga, ay sadyang ganun nangyayari sa mga tao po minamahal. Kaya nung hindi na makatrabaho po minamahal, pero pinagpala pa rin, nakapunta sa ating gawain. Alam sa praise the Lord. Nung makarating sa ating gawain, sa kanya naisip, bali wala pala yung lakas ko nung una. Yan po minamahal, na hindi nakakakilala. Wala ring lahat. Yan po minamahal. Subalit sa ngayon po, tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Bawat buhay natin, bawat lakad natin sa araw-araw, masasabi natin ng meron ng kabuluhan. Yan po minamahal. Yung maglingkod ka, dumalo ka, may kabuluhan yan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Samantalang yung ginagawa natin nung una ay walang kabuluhan. Yan ang sinasabing ang mga tao, bagamat buhay ay patay sa harapan ng ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Ang sabi ng talatang 2, sapagkat kung ipinapangusap na salita
sa pamagitan ng mga anghel ay matibay. At ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusang kabayaran. Yan po, minamahal. Ang salita, ipinangusap sa pamagitan ng salita ng mga anghel, ito'y matibay. Yan po, minamahal. Kaya dito lang tayo nakakarinig po, minamahal, na habang kumakanta yung choir, ito po yung natandaan po, minamahal, sa dako ng 1985 krusada sa Central Park. Yan po, minamahal. Doon po sa taas yun, may parang Central Park yun ay po, minamahal eh. Ang gitna no, parang may swimming pool. Ang taas, doon po nakakanta ang choir. Sabi nung isang incheck po, minamahal, na baguhan. Nakita niya, habang kumakanta ang choir, doon sa taas, may mga anghel na nakapanood. Purihin ang ating mahal Panginoon. Nakapaikot din siya po, minamahal. Siya lang nakakita. Yan po, minamahal. Kaya siya nagpaparutoo. Nang siya po, minamahal, nakakita no, nangilabot siya. Yan po, minamahal. Na ibig sabihin, ang gawain ito ay totoo. Purihin ang ating mahal Panginoon. Kaya po, minamahal. At kami rin po, minamahal, nung panahon kami, baguhan po, minamahal, nagba-Bible study sa Dako ng Morong, sa eskwelahan. Sa school po, minamahal. Naglakas yung moving ng Holy Spirit. Kaya pala ang lakas ng moving ay may nakakakita dun sa may pader nung eskwelahan, sa may bakod, may anghel. Ilang anghel po ang nakapanood. Purihin ang ating mahal. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya po, minamahal, lalo tayo nagtiwala sa salita ng ating dakilang Diyos. Yan po, minamahal. Lalo tayong naniwala, lumakas yung ating pananampalataya sapagkat dito, sinasamahan tayo ng anghel ng ating dakilang Diyos. Kaya nang sabi ng banal na kasulatan na ang sabi rito, sapagkat kung ipinangusap na salita sa pamagitan ng mga anghel, ito ay matibay. Yan po, minamahal. Nagiging matibay. Kaya yung mga naunang Kristiyano nakakakita ng mga tanda, mga kababalaghan. At talagang tayo totoong sinasamahan ng anghel ang ating mahal Panginoon. Ito po ay nagiging matibay. At ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusang na kabayaran. Ibig sabihin, yung pag ikaw ay sumuway, ay tatanggap ka ng kaparusahan. Yan po, minamahal. Kagaya nung anghel na nagkasala, ibinuli dun sa impyerno. Yan po, minamahal. Kaya doon na nakakatakot po, minamahal. Pag tayo ay sumuway at nagkasala, at tayo nakakilala na sa ating mahal Panginoon, ang sabi nga, wala nang haing kapatawaran pa. Ibig sabihin, may kapalit yung pagsuway. May kaparusahan, may kabayaran na pagsuway. Kaya nga sabi ng 3, paano makakatanan tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una? Ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig. Paano tayo makakatanan kung hindi natin pinapangusap na sa atin ang ating mahal Panginoon, hindi pa natin pakinggan, palampas pa sa kabila. Po, minamahal. Ay batid naman natin, maraming nagparotoo bago sila talagang uminit sa malapan. After 7 years, may nagpatuto rito. Dahil yung kanyang, sabi nga, biyanan na kanyang asawa ay Kristiyano, ay siya ay nakikisama lang. Pero dumadalo din naman. Pero after 7 years po, minamahal, saka nabuksan ang kanyang puso't isipan at nagpakainit maglingkod sa ating dakilang Diyos. Yun namang isa natin kapatid po, minamahal, dahil siya ay nag-aaral ay sa UP, ang sabi niya, dahil yung kanyang naging boyfriend po, ay Kristiyano pala, dumadalo. Yan po, minamahal. Bago siya nagpabautismo, after 6 years pa. Sapagkat siyempre, minsan ang tao ay sabi nga tuklas ng tuklas, naging matalino. Pero salamat sa ating mahal Panginoon dahil yung kanyang mga narinig, bawat pagdalo niya at nakakarinig siya
ng mga totoong salita ng Diyos, napapatanim sa kanyang isipan po, minamahal. Kagaya nung sabi nga isang abogado na ating kapatid, na ito na rin pong pamamahal, pagdalo niya, inililista niya. Pag nakita niya, nakataas ang kamay, ang langin, lista niya. Pagkatapos, pag uwi, saka hahanapin sa Bible. O nakikita niya, mayroon nga pala nakataas ang kamay. Pagkatapos, pupunta diyan sa Quiapo. Nakita niya doon, may nalakad ng paluhod mula sa pintuan hanggang sa altar. Lista din niya. Hanapin niya sa Bible. Wala naman siya makitang lalakad ng paluhod. Yan po, minamahal. O, pagkatapos nakita, nagsasign of the cross. Ay wala rin sa Biblia. Yan po, minamahal. Pero dito po, minamahal, nan lang nakataas ang kamay, nakaluhod, nakikita niya. Yung nagpupuri, nagpapalakpak, nandun din sa banal na kasulatan. Purihin ang ating mahal Panginoon. Kaya nung napagtanto niya, ay talagang narito na ang buong katotohanan. Talagang salita ng galing sa anghel, ito po ay nagiging matatag. Purihin ang ating mahal Panginoon. Kaya po, minamahal, sa Biblia, pag narinig mo na, ay isipin mo, huwag ka nang makahulagpos. Sapagkat pag nakahulagpos ka, ay baka kay mapagaya doon sa anghel na nagkasala, na siya po ay ibinulod din sa impyerno. Yan po, minamahal. Kaya huwag natin pabayaan ang ganitong pagkakatipon, itong ganitong dakilang kaligtasan na ipinapangusap ng Panginoon. Yan po, minamahal. Kaya huwag natin pabayaan. Kaya lagi tinuturo dito, pag tayo narito sa ating bahay-sambahan, siyempre tayo nakatutok ay para manalangin sa ating mahal Panginoon. Tayo nakatutok para, sabi nga, ay mag-charge kung sa baterya. O magkarga tayo ng power. Yan po, minamahal. Kaya ating pinipil po, habang tayo narito sa pananambahan, inisip natin tayo magdagdag ng kapangyarihan sapagkat paglabas natin ng ating tahanan o sa ating bahay-sambahan, pag pumunta sa inyong mga tahanan, nandyan ang gawa ng dyablo. Yan po, minamahal. O, pag ikaw ay may sapat na power, ay kahit ang dyablo ay magpakita sa iyo ng hindi maganda, hindi mo papansinin yan sapagkat meron kang power. Pero pag wala ka ng power at hindi ka nagpahalaga sa gawain, ang nakikita mo pa nagkatitisuran. Ang pagsabi ng praise the Lord, natitisod ka na. Dahil ang nakita mo ay hindi maganda. Yan po, minamahal. Pero kung ikay nakita mo, ay ayon sa kalooban ng mahal Panginoon, pag puno ka ng kapangyarihan nagmumula sa Kanya, hindi ka matitinag para ka daw nakasandal sa pader. Purihin ang ating mahal Panginoon. Oh. Kaya po, minamahal, kaya yung ganitong pagkakatipon ay ating bigyang kahalagahan. Kaya nga lagi na sabi ko po, minamahal, sabi nga ng ating kapatid, paano ako magpapatuloy? Oh. Pero hanggang ngayon, simula noon, nagpapatuloy. Ang sabi lang sa kanya nung ating beloved Mama Dear, anak, huwag ka lang malit sa gawain. Oh, yun po, minamahal. Kaya hanggang ngayon, may apo na choir member pa rin. Purihin ang alat pagsabi ng praise the Lord. Noon ay talagang single pa, pagkatapos ay iniisip niya, ginagamit ng mga Panginoon, pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Oh. Kaya po, minamahal. Kaya ang sabi ng Biblia, ng talatang 4, na pawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamagitan ng mga tanda at kababalaghan at saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Yan po, minamahal. Pawang sinaksihan tayo ng mga tanda. May mga tanda tayo, may prueba at ebidensya, may kababalaghan. Yan po, minamahal. Merong saganang kapangyarihan. Pero tayo, minsan naglalakad tayo. Hallelujah, praise the Lord. Iniingatan tayo ng malapang sa masamang tao po, minamahal. Tayo nag-hallelujah, praise the Lord lang po, minamahal. Yung mga masamang tao po, minamahal, sila ang nangangamba na tatakot. Yan po, minamahal.
At yung kaloob ng Espiritu Santo. Pinagpala tayo, binigyan tayo ng kaloob ng Espiritu Santo. Yung karunungan ay pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Dahil nung una, hindi tayo espiritual, tayo sa laman, hindi natin ito maunawaan. Yung nagpapalakpakan, yung umiiyak, sabi natin ay parang boring tayo dyan. Yan po, minamahal. Ang tagal-tagal naman. Ganun ang ating katwiran nung una. Pero sa ngayon, nung bumaba sa ating Espiritu Santo, binigyan tayo ng pangunawa, lagi natin sabi natin, ay kulang pa. Yung halos buong maghapon na tayo sa gawain, parang bitin pa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dahil napupuspos ka ng Espiritu Santo, binibigyan ka ng karunungan ng ating mahal na Panginoon. Yung mga bagay na malalalim na hindi mo maisip, minsan naiisip mo. Yan po, minamahal. Kaya ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ito po ay dahil sa kanyang sariling kalooban. Ito yung sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya po, minamahal, kaya kung ating isipin, walang tayong madadahilan pa upang baka tayo makahulagpos pa, kundi tayo magpapatuloy lamang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng kasunod talata sa Roma 1:19-20, President. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, sa talatang 19 hanggang 20. Dito po sa 19. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sa 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat tanto sa pamagitan ng mga bagay ay ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Amen. Di po yung kapangyarihan dito ng ating mahal na Panginoon, ipinaunawa sa atin. Ang sa Biblia, sapagkat ang nakakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Yung mga nakakilala tungkol sa Diyos, ito po ay nagiging hayag sa kanila, sapagkat tayo ay sa Diyos. Ano yung nagiging hayag? Sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Yung mga bagay na hindi nakikita simula nung lalangin ang sanlibutan ay naging nahayag na sa atin. Ating nauunawaan na sa madalit sabi. Yan po, minamahal. Kaya grabe yung karunungan pinagkaloob sa atin, yung katalinuhan. Simula pa nung ihayag ang sinilalang ang sanlibutan na hindi pa nakikita, ay ating nauunawaan na, ipinapaunawa na sa atin ang ating dakilang Diyos. Kaya grabe po, minamahal. Kaya tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Kaya nga yan ang sabi ng banal na kasulatan, nakikitang maliwanag sapagkat tanto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang siya'y walang madahilan. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord, parang tao'y walang madahilan, ipinapaunawa na ngayon sa atin. Yan po, minamahal. Yung pagka-Diyos niya, yung pagka-makapangyarihan, ipinapaunawa. Yan po, minamahal. Katulad natin po, minamahal, tayo pinagpala. Yun na lang tayo manalangin. Maglehans. Ang lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo ay hindi mapapahamak. Subalit yung mga hindi nabautismo, sila'y mapapahamak. At lalakip sa kanila ang kapangyarihan. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Siguro naman tayo lahat ay naimbitahan na manalangin sa inyong mga loved ones, sa inyong mga anak, sapagkat minsan sa baguhan, talaga lagi tayong tinatawag. Katuloy nga ba likod, nung una, sabi, Joey, panalangin mo kami, yung mga kapatid ko, mga pamangkin, panalangin kami. Yan po, minamahal. Sabi, sino baga tayo? Sino baga ako? Yan po, minamahal. Pare-pares tayo. Pero tayo pinagpala, nung tayo nakakilala sa ating malapan, binigyan tayo ng kapangyarihan, ng power. Yung manalangin ka sa may masamang espiritu, ay mahirap yon. Yung taong nasasapian masamang espiritu, napakahirap po naman,
ang lakas nun. Pero sa atin ng tayo manalangin dahil may kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, yan po minamahal, sila'y bumabagsak. Yan po minamahal. Kaya po, sabi ng banal na kasulatan ng isang pagpapala na nang tayo makakilala sa ating mahal na Panginoon na sapagkat anto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang siya'y walang madahilan. Yung pagka-Diyos niya, yung kanyang pagka-makapangyarihan, ipinaunawa din sa atin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ipinaunawa na merong magagawa ang ating, meron siya makapangyarihan. O ito mo ang sabi mga kasalibutan. Ang pagpapagaling daw nung una lamang, hindi naniniwala sa ating kasalukuyan. Yan po minamahal. Doon sa mga apostol lamang, ang pagpapagaling ay pero tayo naniniwala hanggang ngayon, ang Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Yung tinatawagan ng mga apostol na sila ay nagpapagaling, relihans, ganun din hanggang ngayon. Po, pinaunawa sa atin. Ay yung ibang mga tao, hindi nila maunawaan nung una pa daw yun. Pero tayo pinagpala sapagkat binigyan tayo ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Patuloy tayo ang sabi ng Galatia 3:3 hanggang 5. Praise the Lord. Dito po sa sulat Pablo sa mga taga-Galatia, Kapitulo 3, 3 hanggang 5, dito po sa 3. Napakamangmang na baga kayo, kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon nangagpapakasakdal kayo sa laman. Sa 4, tinisbaga ninyong walang kabuluhan ang lubang maraming mga bagay, kung tunay na walang kabuluhan. Sa 5, siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo. Ginagawa baga sa mamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya. Amen. Ito na po yung paalaala. Huwag tayo magpakamangmang. Yan ang sabi dito po, minamahal. Sabi ng talatang 3. Nagpakamangmang na baga kayo. Kayong nagpasimula sa Espiritu na kayo nagpakasakdal sa laman. Huwag tayong magpakamangmang. Huwag tayong magpakasakdal sa laman. Sapagkat kung tayo magkakasala, kagaya yung sinasabi sa 2 Pedro 2:4, yung anghel na nagkasala ay ibinili dun sa impyerno. Kaya sa atin po minamahal, huwag tayong magpakamangmang. Yan po minamahal. Huwag tayong magpakasakdal ay sa laman. Kundi tayo magpakasakdal ay sa espiritual. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tiniis ba niyong walang kabuluhan ang lubhang maraming bagay kung tunay na walang kabuluhan? Yung ginagawa natin ay lahat ay mayroong kabuluhan. Hindi ito tunay na walang kabuluhan. Mayroong kabuluhan ang ating ginagawa. Yung ating pagsamba, yung ating pag-overnight, yung ating pagdalo pag-Sunday, may kabuluhan yan. Yung ating pagsunod sa kabanalan, may kabuluhan yan. Yan po minamahal. Yung ating papurihan sa araw-araw, may kabuluhan yan. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Huwag tayo magpakasakdal ay sa laman. Yan po minamahal. Kaya sabihin, ay masama ang pakiramdam ko. Hindi na dadalo. Minsan sinasadya na, hindi na dumalo. Yan po minamahal. Ang sabi ng Biblia, pag sinasadya mo yan, nagpapakasakdal ka ay sa laman. Yan po minamahal. Magpakasakdal tayo ay sa espiritual. Ang sabi rito, siya ang nagbibigay nga sa inyo ng espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo. Ang malapang nun nagbibigay sa atin ng espiritu at siya naggumagawa ng himala sa gitna ninyo. Ginagawa baga sa pamagitan ng mga gawang ayon sa utusan o sa pakinig tungkol sa pananampalataya, ang Diyos ang gumagawa sa atin. Ang sabi ng praise the Lord, ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan. Kaya tayo po naman nagpapasalamat sapagkat tayo tinutulungan ng ating malapan sa ating kahinaan, pinapalakas tayo ng ating dakilang Diyos. Dumaan tayo lahat lagi sa baguhan, may mga kahinaan tayo, pero lagi tayong inalalayan ng ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Minsan nga po pagbaguhan, hindi pa gaano natin nare-review. Yan po minamahal. Yan po minamahal. Katulad sapagkat
isa nating kapatid sa dako ng Aluminos, yung kanyang anak na dalaga ay nagkasakit ng cancer sa utak. Yan po may namahan. Laging sumasakit yung utak, yung ulo ng anak. Nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Dumadalo noon pag Sunday sa dako ng Palagaran. Yan po may namahan. Pag dumadalo, talagang niisip niya, bakit pag yung kanyang anak ay nasa doon sa chapel, hindi sinusumpong ng kanyang sakit. Pagkatapos ay dinalaw po namin sa kanya, naikwento niya ganun. Bakit Brad ganun? At pag kami nasa chapel, hindi sa sinusumpong. Pero pag kami umuwi ng tahanan sa amin dito, sinusumpong. Ay sabi ko, humarap po kayo sa salamin. Po may namahan. Humarap kayo sa salamin. Yun ang sinagot ko lang sa kanya. Humarap po kayo sa salamin. Bakit anong meron ako? Basta humarap kayo sa salamin. Yan po may namahan. Dahil nung nasa kanila, naka-spaghetti na yung ina. Yan po may namahan. Ayun ang sinabi ko, humarap kayo sa salamin. Oh. Dahil pag nasa bahay sambahan kayo, ginaganap ninyo ang kanyang kalooban. Pag narito sa inyo, wala na kayo sa kabanalan. Ay bakit hindi agad sinasabi sa akin? Kayo po'y baguhan pa. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kung anong inyong narinig at kung anong inyong nakikita, gayahin ninyo. Para kayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Ano baga ang kasuotan doon sa bahay sambahan? Nakikita nyo? Oh, mahaba ang damit. Oh, ay ano kayo ngayon? Ay Brad, pasensya na. Purihin ang ating mahal. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Hindi ko man sabi nga, direktahang ni-rebuke. Gaya na lang, tingnan ninyo, sarili nyo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Oh, kaya ngayon po, hanggang ngayon, yung mag-asawa, bagamat yung kanyang anak ay hindi rin gano'ng tumagal, pero sila ay nakapagpatuloy maglingkod sa ating dakilang Diyos. Hanggang ngayon, pag nakikita ko, ano, Brother Joe, kumusta ka na? Yan po, kilala mo ba baga ako? Ay, kilala ko naman po kayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po, minamahal. Kaya, kinakailangan, huwag tayo makalagpos, wala na tayong madadalhin pa. Magpatuloy tayo maglingkod sa ating pinakamamalapang ni Jesus. Hallelujah. Basahin natin ang awit, 107 talatang 20. Praise the Lord. Nabanggit ko na yung 2 Peter 2:4. Praise the Lord. Last verse na po natin, 107 talatang 20. Dito po sa ikalawang sulat ni Pedro, Kapitulo 2, sa talatang 4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na magkasala ngayon, kundi sila ay binulit sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. Amen. Isunod natin ang awit 107. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 107, sa talatang 20. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Amen. Amen. Alam mo sabi ng praise the Lord. Kaya po sa Biblia, yung anghel nagkasala, ibinulid sa impyerno, sa kailaliman, at inilaan sa pagdating ng paghuhukom. Yan po minamahal. Yung magkasala. Kaya kinakailangan, huwag tayo makahulagpos, huwag tayo makawala. Baka tayo mapagay doon sa anghel na nagkasala. Yan po minamahal. Na hindi ka makabalik, hindi ka makapanumbalik. Ang sabi ng mga awit, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang kapahamakan. Kaya isinugo ng malapang ng kanyang salita para tayo iligtas, para huwag tayong mapahamak. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya wala tayong madadahilan pa, magpatuloy tayong maglingkod sa ating dakilang Diyos. Tayo po umawit sa ating pinakamamalapang ng Jesus. Walang dahilan upang iwanan ka. Praise the Lord. Hallelujah. Mamay naman, habang inawit po natin ang awiting ito, pagbulay-bulayan po natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ayon sa ating narinig mga salita, purihin ang ating mahal na Panginoon, na pinag-aralan, walang dahilan upang siya'y iwanan pa. Praise the Lord. Hallelujah. Sumisigla ang buhay ko
nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko. Pansamantalang ligaya sa mundo. Amen. Hallelujah. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo'y susunod. Ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa. Amen. Hallelujah. Hanapin pa sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat. Tugong sa aking mga hanap, ika'y hindi masasapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat na pagsubok pa. Sinisirang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko. Amen. Hallelujah. Pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan? Sa'yo mananalig, sa'yo ay susunod. Hallelujah, hallelujah. Walang ibang ligaya, kundi ang mapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat. Tungkol sa aking mga hanap, ika'y hindi masasapat. Aking Panginoon, walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot ko ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat. Tungkol sa aking mga hanap, ika'y hindi masasapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Aking Panginoon sa buhay ko. Aking Panginoon sa buhay ko. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamalapang ng Jesus. Hallelujah. Maminamahal, tayo po'y manalangin sa ating pangailangan. Tayo po'y manampalataya sa ating dakilang Diyos. Ito po'y pagkakaloob ng ating pinakamamalapang ng Jesus. Opo, mapagpalang Diyos, sa mabanal sa pangalan ni Jesus, hapong ito, sa pangunot dalangin mga pastor, kung saan po kami nasapungan, sa manigwang pagkukulang, pagkakamali, patawarin po kami malapang ni Jesus. Hallelujah. At narito po yung mga anak,
Ano man po ang taglay nila mga problema, ikaw po maglutas, mala Panginoon. At may mga karamdaman pa, ikaw po magpagaling, mala Panginoon. At ikaw rin po magpala sa pang-araw-araw na pamumuhay, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, ikaw po magpala, mala Panginoon. Ikaw po mag-supply sa bawat saan, sa pinansyal, material, spiritual, pagpapala, at talagang patuloy mo yung panghawakan, sampo ng aming mahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At mga minamahal, yung ipatong isang kamay sa parte ng karamdaman sa nakataas at sabay-sabay po natin sawayin ang lahat ng gawa ng Diablo at ating isipin ang ating malapastor sa naglihan sa atin. Opo, mapagpalang Diyos, ang mga sa pangalan sa amin sinasaway sa hapong ito, ang demonyo, mga karamdaman, ang mga problema, ang mga suliran, kalungkutan, kahirapan, pangina, palupaypay, ay aming pinapalaya sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Sickness and diseases, cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Puro natin mala Panginoon. Tapang natin ito maya. Tapos tatalong na 3 beses. Sabay-sabay po na praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Puro natin mala Panginoon. Galbis po